Gandang araw mga kasari-sari, maggugulay na naman tayo ng puso ng saging po. Ayan, ang puso ng saging. Karin lang po natin yung sa ganito, ganyan po kaliliit. Ayan. Kaliliit, ganyan. Tapos lagyan ng saluyot ang ating puso ng saging. Ang kabataan dyan na gustong matutong magluto, kahit simple lang po ito. Para hindi na kayo problema ng nanay nyo. Papalutuin kayo, alam nyo na po. Turuan ko kayo ng mga simpleng pag ano po ng gulay sa ating mga nasa laylayan. Kailangan po natin magtipid sa ating mga pang-araw-araw na ulam. At masustansya pa po to. Mga gulay, maganda sa katawan. Mga bata dyan, turuan mag ulam ng gulay. Gusto po to ni Jiang Chang, ang aking anak na PWD. Gusto niya po to. Kaya lagi namin pinapaulam ng gulay. Tawa ng ating may kapal, hindi po siya, pati mga apo ko, hindi po sila nagkakasakit. Kaya hindi po ako pwedeng hindi magluto ng gulay araw-araw. Ilang beses sa isang linggo po ako maggugulay. Madalang ko lang po sila paanuhin ng karne. Mas gusto nila yung mga sabaw. Kasama po niya yung apo kong maliit, si Jerowe. Gustong gusto niya ang gulay yun. Kahit anong gulay, basta may sabaw. Alam niyo po ba, ang puso ng saging ay may nakakagamot po sa mayroong kidney. May bato sa kidney. Nagagamot po niya to. Minsan po ituturo ko sa inyo kung paano ang gamot sa kidney. Kasabi nila yung puno ng saging, yung ano nun, sabaw, ay yung pag pinutol mo yung puno ng saging, nag-ano po siya ng tubig. Maganda rin po yun sa kidney, sa mga sakit sa katawan. Magagamot po niya yun. Bataan na gusto magluto ng dininding, yung ganito po, kailangan po natin matanggalin yung parang palito ng posporo. Yan po ay matigas, hindi po siya pwede. Kaya dapat po natin tanggalin at tagtarin po ng pino sa lahat po ng mga gustong matutong magluto ng mga simpleng recipe po. Kung hindi nyo po alam ito, ganito po ang way. Tagtarin po natin ng pino para po maadaling maluto. Lagyan ng saluyot po. Tsaka ito po, pwede pa po siyang lutuin. Shout out po sa mga kumakain ng ganito, nag-uulam. Sa mga marunong na po. Nag-uulam ng ganito. Tinatanggal po ang posporo na ganito. Ito po siya. Kailangan natin tanggalin. Tapos hiwain din ng maliliit, mga kabataan. Kaya ninyong lutuin to. Tapos simple lang po. Natin naturo ko pong luto ay simple lang. Pero masustansya ang ating luto. Gustong gusto to ng mga nanay natin, mga lola, lulo. Mga sanay sa pagkain simple lang po ang buhay.
Tapos hiwain din natin po siya ng maliliit. Kaya din po nito. Kaya ko po siya linagyan pala ng tubig para hindi po siya mangitim. Yan. Nangingitim po kasi yan. Kaya kailangan babad sa tubig. Tubig po. Tapos, yan. Hindi pa natin ilagay yan. Sa mga batang sa bukid, alam nito. Ito po siya. Yung iba po, ginagayat pa nila ito. Pero sa akin, dinadahon-dahon ko lang na ganyan. Matutong magluto ng mga kabataan. Huwag po natin kukunin yung mga butas-butas o kaya yung mga masyadong matatanda na ito. Hindi na po pwede yan. Mga kabataan na kailangan po nating matutong magluto kasi hindi lahat ng panahon ay nandyan po ang ating mga nanay. Nandyan, kailangan po natin mapag-aralan magluto para po kung kayo iniwan at mayroon kayong malulutong mga gulay na simple, makakaluto po kayo ng inyong pagkain. Hindi na sila hintayin pa na magluto. Kasi kailangan natin matutong magluto. Kaya yung mga apo ko, si MJ, tinuturuan ko po siya magluto. Pero sa mga gulay, ayaw niya. Hindi pa daw niya gustong matuto. Alam niyo naman po yung mga kabataan ngayon, puro cellphone na lang na alam. Kaya, ginagawa ko po to para matuto po kayo. Kung mapanood nyo po to, panoorin nyo po hanggang dulo para matuto po kayong magluto. Kahit simpleng bagay. Makakatulong po kayo sa inyong mga magulang. Po natin ang tubig, papapaluin lang po. Tansyahin nyo na lang po yung ganong kadami ang tubig. Kulo po, lagyan na natin ng pagbuhong. Kasi siya na kayo maingay ang aking kalan. Kakulo po yung tubig, lagyan na natin siya ng pagbuhong. Saan po mabuti ang ating saluyo para po tanggal ang mga tumi. Mga kabataan dyan, dito po magluto at maglinis ng ating sangkap. Para po malinis. Kulok na po ang ating tubig na may bagoong. Kulok na po siya. Higain na po yung saluyo. Ang galing yung tubig. Tagal. Sabay natin. Tanggalin po natin ang tubig. Hirap po na walang hawakan yung cellphone. Hirap. Pwede na po natin ilagay. Parehas po silang mahirap maluto. Kaya yun. Kaya nilagay ko nila. Tapos lagyan lang rito tsaka malasa po lagyan natin mamaya. Ayan, nakulo na mga 15 minutes po pala siya maluto.
natuloy-tuloy po yung kanyang pagkulo. Ilagay natin yung palasa. Malapot-lapot na po siya na ganyan. Andyan na po yung ating sahog. Pag malapot-lapot na po siya at nagkukulay brown na po ang ating saluyot, malapit na po yung maluto. Mga kabataan dyan na gusto pong matutong magluto, ano na po kayo sa akin, subscribe po kayo para lagi ko po kayong matuturuan magluto, lalo na yung mga malapit nang magka-college at mahiwalay sa mga nanay, lalo yung mga nanay na sa karoto, sa anuhan pong nanang daigdig, o at least marunong na po kayo kahit simpleng luto lang. Kung mga kaparehas kung medyo mahirap maghanap ng pera, mura pero masustansya at masarap. Kayong napulot na aral o sa akin, huwag kayong magalit kung napapagsabihan, magsasabi ako ng lutuanan. Yan, luto na po siya. Luto na po. Ito na po ang pagkain ni Brene Jang. Ganyan po ang kanyang pagkain. Ito na po ang naluto ko. Ito na po siya. Nakaluto na si Mama. Magpapakain na po tayo. Ito. Magpapakain na ako kay Brene Jang. Ang aking linuto kanina. Babay po. Salamat sa panonood. Babay na pala. Nahiya na naman po siya. Babay po. Thank you. Panonood ninyo sa aking pagturo. Tutorial ng pagluluto na simple. Pagkaing masalaylayan, sabi nga nila. Salamat po. Pasari-sari. Hanggang sa muli po.